Ang bawat palo ng kahoy sa basang maong ay tila isang buntong hininga na hindi maipakawalan ni Maya. Sa gitna ng matinding sikat ng araw sa Sison, Pangasinan, ang 22 taong gulang na dalaga ay nakaupo sa isang maliit na bangkito. Ang kanyang mga kamay ay kulay rosas at kulubot na, bunga ng 10 taong pakikipagbuno sa matapang na sabong panlaba at sosa. 12 taon na ang nakalipas mula nang mamatari ang kanyang mga magulang sa isang malagim na aksidente. At sa loob ng mga taong iyon, ang kanyang buhay ay naging isang walang katapusang siklo ng paglilingkod na walang pasasalamat. Nararamdaman niya ang malagkit na pawis na gumagapang sa kanyang batok, sumasabay sa hapdi ng kanyang likod. Ngulit mas masakit pa sa kanya ang bawat salitang ibinabato ng mga taong dapat ay itinuturing niyang pamilya. Maya, yung iced coffee ko asala, bingi ka ba? Ano ba, napakabagal mo talaga, kaya ka namamatay sa hirap ay wala kang diskarte, para kang pagong na nalunod sa Zone Rocks. Sinundan ito ng tawa ni Britney, ang isa pang pinsan, habang abala sa pag-i-scroll ng kanyang mamahaling smartphone sa ilalim ng payong sa biranda. Hayaan mo na, Cheska, sanay naman yan sa putik. Bagay nga sa kanya yung amoy ng bleach, amoy katulong. Minsan nga iniisip ko kung tao ba talaga yan o baka naman washing machine na may buhok. Pasensya na, malapit na itong matakos. Isasampay ko lang itong mga kumot nyo. Mahinahon, ngulit may pait na sagot ni Maya. Sa loob-loob niya, may namumuong bagyo. Isang galit na matagal niyang ibinaon sa ilalim ng kanyang takot. Gusto niyang isigaw na ang bahay na kinatatayuan nila ay sa mga magulang niya. Gusto niyang bawiin ang titulong kinamkam ni Tita Marites. Ngunit ang tanging nagawa niya ay ang muling ilubog ang kanyang mga kamay sa bula. Anong pasensya? Gutom na ako at siguraduhin mong walang dumi ang puting polo ko, kundi ikaw ang ipapanlaba ko sa susunod. Sigaw ni Cheska. Lumapit ito at tinadyakan ang plangga ng puno ng bula dahilan upang tumalsik ang tubig sa mukha ni Maya. Pinikit ni Maya ang kanyang mga mata habang dinadama ang malamig at maduming tubig sa kanyang balat. Habaan mo pa ang pasensya mo, Maya, bulong niya sa sarili. Balang araw, makakaalis ka rin dito. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong humihigpit ang tanikala ng kahirapan sa kanyang mga paa. Ang spasyo niya sa ilalim ng hagdan ay tila naging isang kabaong para sa kanyang mga pangarap. Ngunit 3:00 ng hapon, ang lahat ng ingay sa barangay ay biglang naputol. Ang mga tricycle na karaniwang maingay na dumadaan ay tila nawalan ng tunog. Maging ang mga huni ng ibon at kalansing ng mga dahon ay huminto. Tila ang buong mundo ay nag-hold ng breath. Ang mga asong kalye na laging nagtatahol ay nagsipagtago sa ilalim ng mga bahay. Nanginginig ang mga buntot at nakatupi ang mga tenga. Isang sasakyan ay dahan-dahang pumasok sa eskinita. Hindi ito ordinaryong kotse. Ito ay isang magara ngunit sinaunang sasakyan, isang 1930s style limousine. Ngunit ang katawan nito ay hindi gawa ng bakal. Ito ay yari sa itim na obsidian, isang mahiwagang bato na kasing kintab ng salamin at tila humihigop ng liwanag. Ang mga bumper, grill at mga detalye nito ay purong ginto na tila nagliliyawyab sa ilalim ng araw. Ang mga gulong nito na may gintong rims din ay hindi gumagawa ng kahit anong tunog habang dumadaan sa baku-bakong semento. Tila isang anino na dumulas sa lupa, marinyal at nakakapangilabot. Narinig ni Tita Marites ang kakaibang katahimikan at lumabas sa bahay, mabilis na nag-aayos ng kanyang duster. Sino kaya yan? Baka politiko o baka naliligaw na bilyonaryo? Bulong niya habang nanlalaki ang mga mata sa kasakiman. Bumaba ang isang lalaki sa likurang pinto. Matangkad siya, maputla at nakasuot ng pormal na barong na hiniwa sa pinong pinya at gintong sinulid. Ang kanyang mga mata ay malamig na parang yelo at ang kanyang mukha ay walang filtrum, ang maliit na dayoy sa ilalim ng nulos. Magandang hapon po, sir. Masayang bati ni Tita Marites. Lumalapit habang pinupunasan ng kamay sa duster. Naliligaw po ba kayo? Ako po ang may-ari ng bahay na ito. Baka gusto ninyong pumasok. Hindi siya pinansin ng lalaki.
Tila isang hangin lang si Marites na hindi karapat-dapat sa kanyang atensyon. Dumiretso siya kay Maya na noon ay nakatulala pa rin sa gitna ng mga sampayan, may hawak pang basang damit. Sa bawat hakbang ng lalaki, tila bumibigat ang pressure sa hangin. Ako si Attorney Inigo. Wika niya sa isang boses na parang umaalingaw-ngaw mula sa malalim na kuweba. Yumukod siya ng bahagya, isang kilos na puno ng pormalidad at respeto na hindi kailanman naranasan ni Maya mula sa ibang tao. "Sir, nagkakamali po kayo," siningit ni Marites, halatang nayayamot na hindi siya ang kinakausap. "Katulong lang yan, ulila yan na kinupkup ko dahil sa awa. Kung may legal na kailangan kayo, ako ang may-ari ng property na ito." Tumingin si Attorney Inigo kay Marites. Isang tingin na tila humukay sa kaluluwa ng matanda at nagpalamig sa kanyang dugo. "Tumabi ka, mortal. Wala akong pakikipag-usap sa mga lintang nabubuhay sa pawis ng iba." Humarap muli si Inigo kay Maya. Ang kanyang boses ay lumambot, ngunit nanatili ang otoridad. "Senyorita Maya Lacan, ang huling apo ni Don Lacan," wika ni Inigo habang yumuyukod ng mas malalim. Ang kanyang kamay ay naapatong sa kanyang dibdib. "Pinapatawag na kayo ng Korte ng Biringan sa pagbasa ng Last Will and Testament ng inyong lolo sa tuhod. Oras na para iwanan ang putik at bumalik sa kahariang naghihintay sa inyo." Nabitawan ni Maya ang basang damit na hawak niya. Pakiramdam niya ay huminto ang mundo. "Ako? Senyorita? Biringan?" "Opo, senyorita. Ang inyong mana ay hindi kayang sukatin ng kahit anong ginto sa mundong ito. Isang syudad na ang mga kalsada ay jade at ang mga bahay ay ivory. Isang lugar kung saan ikaw ang latas at walang sino mang makakapag-utos sa iyo muli." Tumingin si Maya kay Tita Marites at sa kanyang mga pinsan na nakadungaw na rin sa bintana. Lahat ay nakanganga at puno ng takot at hindi maipaliwanag na inggit. Sa unang pagkakataon, nakita ni Maya ang takot sa mga mata ni Marites. Ang dating alila ay tumayo ng tuwid, pinunasan ng kanyang mga kamay sa lumang t-shirt at tumingin sa mata ni Attorney Inigo. "Handa na ako." Sa boses niya wala na ang labandera ng season, mayroon ng sumisibol na dugong buhangin ng isang reyna. Ang bawat palo ng kahoy sa damit ay natapos na. Ngayon ang tunog na maririnig nila ay ang yabag ng kanyang pag-alis patungo sa tronong para sa kanya. Sa loob ng itim na sasakyang obsidian, ang katahimikan ay tila isang malambot na kumot na bumabalot kay Maya. Nakaupo siya sa upuang yari ng pinong katad at bagamang malamig ang hangin sa loob, hindi ito ang lamig na nanggagaling sa dekuryenteng aircon. Amoy sampagita at basang luta ang paligid, isang halimuyak na nakakapawi ng kaba. Tinignan ni Maya ang kanyang mga kamay. Nandoon pa rin ang pamumula mula sa zone rocks, ang mga kuko ay gasgas at ang balat ay kulubot pa rin. Isang matinding kaibahan sa kinang ng ginto na nakapalibot sa bintana ng sasakyan. "Huwag kayong mag-alala, senyorita," basag ni Attorney Inigo. Hindi siya lumingon, nanatiling nakatitig sa unahan habang ang sasakyan ay bumibilis ang takbo. "Ang bawat pintig ng inyong puso ay lalong naglalapit sa inyo sa inyong tunay na tahanan." Biglang gumaralgal ang paligid. Sa harap nila, isang dambuhalang puno lambalete ang tila humaharang sa kalsada. Ngunit sa halip na huminto, lalong pinabilis ng sasakyan ang takbo. Napapikit si Maya. Sa loob ng isang segundo, nakaramdam siya ng matinding bigat at pagkatapos, ganap na katasimikan. Nang imulat ni Maya ang kanyang mga mata, napatigil ang kanyang paghinga. Wala na ang tuyong damo at maalikabok na kalsada ng season. Ang kanilang tinatahak ngayon ay isang malawak na kalsadang gawa sa makikinis na bloke ng berdeng jade. Kumikinang ito sa ilalim ng kalangitang kulay lila at kahil, punong-puno ng mga bituin na tila abot kamay lang. "Welcome sa Biringan City," marahang sabi ni Inigo habang humihinto ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ni Maya. "Biringan City?" Utal niyang tanong habang isang malamig na kilabot ang biglang gumapang sa kanyang gulubdod. Ito ang siyudad ng mga engkanto. Kusang napaatras si Maya.
Pilit na idinidikit ang likod sa pintuan ng sasakyan. Bumalik sa kanyang isipan ang lahat ng nakakatakot na kwentong bayan sa probinsya na ang mga engkanto ay nangunguha ng mga tao at nagbibigay ng mga malulupit na sumpa. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Baka isa itong bitag. Napansin ito ni Inigo. Ang kanyang malamig na mga mata ay biglang nagpakita ng kakaibang lambot. "Huwag kayong matakot, senyorita." Mahinon at malambing na sabi ng abogado na tila pinapakalma ang isang naguguluhang bata. Ang mga engkanto ay mababait, hindi tulad sa mga nababasa at naririnig ninyo sa mundo ng mga tao. Ang mga kwentong yon ay kadalasang ginagawa lamang ng mga mortal upang pagtakpan ang kanilang sariling kalupitan. Dito sa Biringan, kayo ay ligtas, kayo ay pamilya, kayo ay iginagalang. Unti-unting lumuwag ang pagkakahawak ni Maya sa pinto. Nang tumingin siya labas, nakita niya na hindi ito isang nakakatakot na gubat. Ito ay isang metropolis na hango sa sinaunang Pilipinas ngunit hinaluan ng sukdulang karangyaan. Ang mga gusulay ay mga dambuhalang estruktura ng ivory at ginto. Ang bawat kanto ay may mga mutya, mga higanting kristal na nakapatong sa mga haliging ginto, naglalabas ng mainit na liwanag. Dinala siya ng sasakyan sa harap ng dambuhalang gate na gawa sa perlas at ginto. Bumukas ito ng kusa at bumulaga ang Hacienda Lacan. Pagkababa ni Maya, sinalubong siya ng isang 7 talampakang tikbalang. Ngunit sa halip na maging nakakatakot na halimaw, ang nilalang ay nakasuot ng plantsadong barong Tagalog at may pumadang buhok. "Senyorita Maya," yumuko ang nilalang. Ang boses ay malalim ngunit puno ng galang. "Ako si Kapitan Kulas, Head of Security ng Hacienda Lacan. Ang aking hukbo ay handang ibigay ang buhay para sa inyo." Napaangang labi ni Maya. "Ikinagagalak ko kayong makilala, Kapitan," utal niyang sabi, nawawala na ang kanyang takot. "At ako naman po si Don Nonito, ang inyong CFO." Isang maliit na tinig ang narinig niya sa ibaba. Isang nuno sa punso na naka 3-piece suit at may hawak na abakos na yari sa perlas. "Ang last production natin ng ginto ay sapat na para bayaran ng pambansang utang ng isang maliit na bansa. Ano po ba ang nais ninyo? Ipag-ibaba natin ang susunod na bundok para gawing garden o gusto nyo bang bumili tayo ng bagong bituin?" Natawa ng bahagya si Maya. "Don Nonito, kanina lang ay nagmamakaawa ako sa kanin. Ngayon, tinatanong nyo ako kung gusto ko ng bituin? Iba na ang inyong kalatayuan ngayon, senyorita. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating alisin ang bakas ng season sa inyong pagkatao." Sa loob ng palasyo, binihisan si Maya ng mga modistang engkanto. Isinuot sa kanya ang sinulid ng buwan, isang Maria Clara gown na hinabi mula sa liwanag. Nang gabi ring iyon, inihanda ang isang malaking piging. Bukod sa sikat na gintong lechon na tila sumasabog sa sarap ang bawat malutong na kagat, nakatikim din siya ng mga pagkaing hindi niya sukat akalain. Mayroong pansit ng mahabang buhay na ang mga noodles ay gawa sa purong gintong sinulid na natutunaw sa dila, at adobong ulang o giant lobsters na niluto sa sarsa ng perlas at bawang. Bilang panghimagas, inihain ang sorbetes ng ulap, isang malamig na matamis na kapag kinain mo ay nagbibigay ng pakiramdam na yakap ka ng mga magulang mo. Uminom din siya ng tubig ng ligaya na pilit na nag-alis sa lahat ng trauma niya. Sa halip na bumalik agad sa realidad, ginugol ni Maya ang sumunod na 3 araw sa pagtuklas ng kanyang sariling kaharian. Kinailangan niya ng oras para tanggapin na ang lahat ng ito ay totoo. Sa unang araw, inilibot siya ni Attorney Inigo sa loob ng hacienda. Dito niya nakita ang mga alagang hayop ng kanyang lolo. Wala silang ordinaryong aso o pusa. Sa malawak na hardin ng palasyo, may mga naglalakad na mga usa na may kumikinang na gintong sungay. Sa mga batis na umaagos sa gitna ng courtyard, lumalangoy ang mga koi fish na ang mga kaliskis ay yari ng azul na diamante, nagliliwanag sa ilalim ng tubig. May mga ibong kamag-anak ng ibong Adarna na dumadapo sa kanyang balikat. Umaawit ng mga paborito niyang kanta sa radyo noon para patulugin siya ng mahimbing. Sa ikalawang araw,
Isinakay siya sa isang bukas na kalesang ginto para libutin ang kanyang mga lupain. Napakalawak nito, Inigo. Manghang-manghang sabi ni Maya habang nakatingin sa libutang ektarya ng taniman. Lahat ba ito ay akin? Hanggang sa abot ng inyong paningin, senyorita, at higit pa, tugon ng abogado. Ang kanyang mga lupain ay hitik sa mga punong kahoy na hindi tumutubo sa mundo ng mga tao. May mga punong namumunga ng manggang kumpis, mga manggang kapag kinagat ay lasang matamis na karamel at nag-aalis ng lahat ng stress. May mga puno rin ng rambutan na ang mga bunga ay nagliliwanag parang mga maliliit na parol sa gabi. Namitis si Maya at kumain sa ilalim ng puno. Naramdaman niya kung paano unti-unting napawi ang 12 taong pangungulian niya. Dito sa Biringan, hindi siya alila. Siya ang reyna. Pagsapit ng 3 araw, ganap nang naghilom ang mga sugat ni Maya, pisikal at emosyonal. Nakaharap siya sa isang dambuhalang salamin na gawa sa pinakintab na pilak. Wala na ang kulubot niyang mga kamay. Ang balat niya ngayon ay makinis at kumikinang. Wala na rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matalim na kumpiyansa. Naalala niya ang kanyang smartphone na nasa bulsa ng kanyang lumang damit. Kinuha niya ito. Namangha siya nang makitang puno ang signal bar nito, isang mahiwagang koneksyon na tumatawid sa mga dimensyon. Nagpasya si Maya. Tama na ang pagtatago. Pumunta siya sa balkonya ng palasyo, kung saan tanaw ang mga kalsadang jade at ang mga alaga niyang usa na may gintong sungay. Inayos niya ang kanyang buhok. Itinuon ng kamera sa mga lalakihan diamante sa pader at sa mga tikbalang na nagbabantay sa kanyang likuran. Nag-record siya ng TikTok Reel. Day in the life of a Biringan Harris, simula niya habang ipinapakita ang kanyang gintong sasakyan sa background. Sabi nila, wala akong mararating. Sabi nila, palamunin lang ako. Well, look at me now. Pinindot niya ang post. Sa mundo ng mga tao, saktong kumakain ng tuyo ang kanyang tita Marites sa mainit at masikip na sala nang dumaan sa kanyang For You page ang video ni Maya. Nanlaki ang mga mata ng matanda nang makita ang pamangking inalipin niya na ngayon ay napapalibutan ng ginto. Nabitawan ni Cheska at Britney ang kanilang mga baso. Ting! Isang notification ng umalingaw-ngaw sa tahimik na palasyo ni Maya. Isang message mula kay Tita Marites. Maya, pamangkin, miss na miss ka na namin. Hindi kami makatulog sa pag-alala sa iyo. Ang ganda-ganda mo na. Saan ba yung mansyon na yan? Baka kailangan mo ng kasama dyan para naman may mag-alaga sa iyo. Love you, nak. Binasa ito ni Maya at napangisi. Isang ngisi na puno ng matagal ng kinimkim na paghihinggit. Wala na ang takot sa kanyang puso. Hinarap niya si Attorney Inigo na nakatayo sa kanyang likuran. Inigo, utos ni Maya, ang kanyang boses ay may otoridad na ng isang tunay na dugong bughaw. Ihanda ang sasakyang Obsidian, puntahan niyo sila sa season, sunduin niyo sina Tita Marites at ang aking mga pinsan. Sabihin niyo, iniimbita ko sila para sa isang VIP tour sa aking kaharian. Sigurado po ba kayo, senyora? Alam nating kasakiman lamang ang nagtulak sa kanila para magpadala ng mensaheng iyan. Paalala ni Inigo. Siguradong sigurado, sagot ni Maya habang kumikislap ang mga mata niya. Gusto kong makita nila ng malapitan ang yaman na kailanman ay hindi nila mahahawakan. Oras na para singilin sila sa 12 taong utang nila sa akin. It's time for the show to begin. Ang paghinto ng itim na sasakyang Obsidian sa tapat ng dambuhalang gate na gawa sa perlas at ginto ay tila hudyat ng pagpasok ni Tita Marites, Cheska at Britney sa isang panaginip na hindi nila inaasahang magiging totoo. Pagbaba nila mula sa marangiyang sasakyan, halos malaglag ang kanilang mga panga nang tumapak ang kanilang mga paa sa makinis na kalsadang jade. Hindi mailarawan ng kanilang limitadong bokabularyo ang tindi ng karangyaang nakikita ng kanilang mga mata.
Ang Hacienda Lacan na yari sa puting-puting ivory at pinapalamutian ng mga diamanting kasing laki ng kamao ay nagliliwanag sa ilalim ng kalangitang kulay lila. Sa isip ni Tita Marites, nag-uunahan ang matinding inggit at walang hanggang kasakiman. Diyos ko, kung ang isang bloke lang ng kalsadang ito ay maiuwi ko sa season, hindi na ako maglalaba at magtatrabaho habang buhay. Isip-isip niya habang lihim na kinukuskus ng kanyang sapatos ang makinis na jade. Sinusubok kung madali ba itong tibagin. Sina Chaska at Britney naman ay panay ang kuha ng pictures gamit ang kanilang mga cellphone. Pilit na nagpo-pose sa harap ng mga kumikinlang na haligay at dambuhalang pinto. Ngulit sa loob-loob nila ay may matinding inis na sumusunong sa kanilang dibdib. Paanong ang pinsan nilang laging amoy sabong panlaba at laging nakayuko sa planggana ay nakatira ngayon sa ganitong klasing palasyo? Sa tuktok ng malapad na hagdan ng kristal, nakatayo si Maya. Nakasuot siya ng isang maringal na gown na tila hinibi sa mula ng liwanag ng buwan at sa kanyang tabi ay ang walang filtrum na si Attorney Inigo. "Maya, pamangkin," tilil ni Tita Marites na agad nagpalit ng anyo pamula sa isang mapang-aaping tiyahin patungo sa isang nag-aalalang ina-inahan. Tumakbo siya pataas ng hagdan, nakaunat ang kanyang mga braso upang yakapin si Maya. "Sabi ko na nga ikaw ang pinakapaborito kong pamangkin. Miss na miss ka na namin, anak." Ngunit bago pa man siya makalapit ng 3 hakbang, 2 matitikas na tikbalang na nakabarong Tagalog ang humarang sa kanyang daanan. Itinaas nila ang kanilang mga sibat na gawa sa purong liwanag. Nagbabanta ngunit walang imik. Napatili si Tita Marites at napatalon pabalik. Naninginig ang mga tuhod sa takot nang makita ang mga ulo ng kabayo ng mga gwardya na nakatitig sa kanya ng matalim. "Kapitan Kulas, ayos lang," mahinahong utos ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig, kalmado, at puno ng otoridad na kailanman ay hindi narinig ni Martes sa kanya. "Mga bisita natin sila. Papasukin ninyo sa dining hall." Nang makapasok sila sa palasyo, lalong nanghina ang mga tuhod ng mag-iina sa nakitang yaman. Ang bawat muebles ay gawa sa solidong ginto at ang mga upuan sa hapagkainan ay nababalutan ng pinong pilus. Pinaupo sila sa isang mahabang lamesa kung saan nakahain ang mga pagkaing sadyang iniba ni Maya para sa kanila. Mga putahing hindi pa nila nakikita sa buong buhay nila. "Kain na kayo, tita. Alam kong napagod kayo sa biyahe," anyaya ni Maya. Nakaupo sa kabisera tulad ng isang tumay na reyna. Walang pag-aalinlangan sumugod ang 3 sa pagkain. Nilantakan nila ang kare-karing biringan kung saan ang sarsa ay hindi gawa ng ordinaryong mani kundi sa dinurog na gintong kasoy na kumikinang-kinang parang lusaw na amber. Ang karne nito ay hindi baka, kundi napakalambot na karne ng usang may gintong sungay at ang mga gulay ay mga nakakaain na bulaklak na nagliliwanag sa dilim. Sumandok si Britney ng sinigang na rosas na ang asim ay nagmula sa tamarindo ng diwata. Ang isda sa sabaw ay tila perlas na kulay rosas na natutunaw sa dila, nag-iiwan ng lasa ng unang patak ng ulan sa buwan ng Mayo. Bilang panghimagas, nilantakan nila ang leche flan ng mga bituin, isang tamis na tila nahiwang piraso ng kalawakan. Habang sinusubo nila ito, may mga pilakak na alikabok na sumasama sa bawat kagat. Habang nungunguma ng puno ang bibig, hindi na nakapaghintay si Tita Marites. Ang kanyang mga mata ay tila scanner na palihim na sinusuri at tinatansya ang halaga ng bawat gintong kubyerto sa lamesa. "Naku Maya, napakasarap naman ng buhay mo rito. Nakakalula ang mga pagkain. Alam mo naman, pamilya tayo. Baka naman pwedeng dito na rin kaming tumira. Masikip na kasi sa Pangasinan at luma na rin yung bahay. Tutal, sino pa ba ang magtutulungan kundi tayo-tayo rin, di ba?" Pinanood lamang sila ni Maya habang dahan-dahang humihigop ng kanyang tsaa. Sa kanyang isipan, umalingawang ang mga alaalang siya ay pinapakain ng tira-tirang ulam mula sa kawali, pinapatulo sa malamig na sahig at sinasabihang walang kwenta. Pamilya, mapait na nais ni Maya. Kailan kayo naging pamilya sa akin?
Naging pamilya lang kayo nang makita nyo ang ginto. Dati para sa inyo ay isa lamang akong basurahan ng inyong mga utusan. Titignan natin tita. Tipid na sagot ni Maya. Pinapanatili niyang ang kanyang misteryosong ngiti. Ang likas nilang kawalang hiyain at pagiging gaman ang nagdikta sa kanilang mga kamay. Akala nila ay hindi napapansin ni Maya at sa isip nila ay nananatiling uto-uto ang kanilang pamangkin. Pasimpleng inihulog ni Cheska ang kanyang pamunas sa sahig at nang pulutin niya ito, mabilis niyang ibinulsa ang isang mabigat at purong gintong kutsara na ginamit niya sa kare-kare. Si Britney naman ay nagkunwaring kinitignan ng isang maliit na puno na gawa sa diamante sa gitna ng lamesa bago pumitik ng isang kumikinang na dahong kristal at itinago ito sa loob ng kanyang bra. Si Tita Marites ang pinakalakasang loob. Nagpanggap itong humahama sa arkitektura ng pader malapit sa pintuan at gamit ang kanyang mga malalaking kuko, pinilit niyang baklasin ang isang mabigat na gintong ukit na bulaklak at mabilis itong ibinulsa sa kanyang malaking handbag. Nakita ni Maya ang lahat. Nakita rin ito ni Attorney Inigo na noon ay nakatayo sa isang sulok, handa na sanang mag-utos sa mga gwardya upang dakpin ang mga kawatan. Ngunit dahan-dahang itinaas ni Maya ang kanyang kamay upang pigilan siya. "Sige lang, kumuha lang kayo," sabi ni Maya ng may misteryosong ngiti na hindi matukoy kung nagbibiro o nagbabanta. "Marami pa tayo niyan sa bodega. Ang yaman ng biringan ay sapat para sa lahat ng may malinis na puso." Hindi pinangsin ng tatlo ang huling bahagi ng sinabi ni Maya. Ang tanging narinig nila ay ang pahintulot. Nagkatinginan ng mag-ina, mga matang nagkikislapan sa matinding kasakiman. Nang matapos ang hapunan at makita nilang medyo dumidilim na ang kalangitan, nagmadaling nagpaalam ang tatlo. "Ay naku Maya, kailangan na naming umuwi," biglang sabi ni Tita Marites. Pilit na itinatago ang bigat ng kanyang bag sa likuran niya. "May mga naiwan kasi kaming nabada sa season. Balik kami bukas ha, promise, dadalhan kita ng paborito mong bagoong." Ang totoo, nagmamadali silang makatakas bitbit ang mga ninakaw nilang ginto. Plano ni Tita Marites na dumiretso sa pinakamalaking sanglaan sa syudad upang ipagpalit ang gintong bulaklak sa milyon-milyong piso. "Iharatid na kayo ni Inigo hanggang sa gate." Malamig na tugon ni Maya, nananatiling nakaupo sa kanyang silya. Mabilis na naglakad ang mag-iina palabas ng palasyo. Muntik na silang magtakbuhan sa pananabik. Ngunit bago pa man sila tuluyang makalabas ng dambuhalang gate ng Hacienda Lacan, biglang nagbago ang ihip ng hangin. Dumilim ang lilang kalangitan, tinakpan ng makakapal at itim na ulap. Ang kalsadang jade sa ilalim ng kanilang mga paay yumanig ng malakas. Tila may isang dambuhalang nilalang na naglalakad sa kailaliman nito. Sa biringan, ang ginto ay hindi lamang isang malamig na metal. Ito ay may katapatan, may kamalasan at may hustisya. Ibinibigay ito sa mga karapat-dapat, ngulit kapag kinuha mo ito ng may kasakiman at panlilinlang, ito ay magiging isang sumpa na hindi kayang tanggalin ng kahit sinong albularyo o pari sa mundo ng mga mortal. Biglang sumigaw si Cheska, isang matinis at nakakabingging tiil. Aray, ang init! Ma, ang init ng bulsa ko!" Ang gintong kutsara na ninakaw niya ay biglang uminit na parang bagong ahong bakal mula sa apoy. Sinubukan niyang dukutin ito, ngunit dumikit na ang ginto sa kanyang laman, natutunaw at humahalo sa kanyang balat. Mula sa base ng kanyang gulugkod, nakaramdam siya ng matinding kirot. Napunit ang likuran ng kanyang mamahaling pantalon ng isang mahabang, makapal at mabalahibong buntot ng unggoy ang marahis na tumubo palabas sa kanya. Nagtatalong-talon si Cheska, pilit na hinahawakan ng buntot na ngayon ay may sariling buhay, gumagalaw-galaw at nakapulupot sa kanyang binti. Sumunod na napasigaw si Britney. Nakapakit siya sa kanyang dibdib, habang ang ninakaw na dahong kristal ay tila naging yelo na unti-unting ginagawang bato ang kanyang puso. "Tulong! Hindi ako makahinga!" daing niya. Habang nanunood si Tita Marites sa takot, ang makinis na balat ni Britney sa kanyang mga braso at leeg ay unti-unting naging magaspang, naging kulay berde at itim, at nagbago tungo sa makakapal na kaliskis ng ahas. Pilit niyang ibinuka ang kanyang bibig para sumigaw, ngunit ang kanyang dila ay humaba, naging manipis at nahati sa dalawa. Nang tingnan niya si Cheska, ang kanyang mga mata ay hindi na bilog.
Ito ay naging kulay dilaw na may patayong itim na linya sa gitna, eksaktong mata ng isang ulupong. Ngunit si Tita Marites ang nakaranas ng pinakamalala. Ang gintong ukit na nasa loob ng kanyang bag ay nagliyab ng kulay pulang ilaw na tumago sa balat ng bag. Naramdaman ni Marites na ang ilaw na ito ay tumama sa kanyang muka. Biglang kumirot ang kanyang ilong. Sinubukan niya itong hawakan, ngulit naramdaman niyang ang mga buto sa kanyang mukha ay pilit na inuunat at binabali mula sa loob. Ang kanyang ilong ay mabilis na humaba at namaga. Ang kanyang mga butas ng ilong ay lumapad. Sa loob ng ilang segundo, ang mukha ni Tita Marites ay napalitan ng isang malaki, madungis at nakakapangilabot na nunguso ng baboy ramo. Sinubukan niyang magsalita, sinubukan niyang isigaw ang pangalan ng kanyang pamangkin upang humingi ng tulong. "Maya, ano to? Tulungan mo kami!" Ngulit ang tanging lumabas sa kanyang bibig ay oink. "Oink! Maya, ano to? Bakit ako nag-o-oink? Oink!" Nagtakbuhan sila pabalik sa palasyo, nagpapagulong-gulong sa sahig na jade, umiiyak, nagkakamot ng kaliskis at pilit na hinihila ang buntot at nunguso. Lumabas si Maya sa balkonya, pinapanood sila ng may malamig ngunit mayapang mga mata. Ang sumpa ay hindi nagkamali. Ipinakita ng mahika ng biringan kung ano talaga sila sa loob ng mahabang panahon. Ang kanilang mga bagong anyo ay perpektong sumalamin sa kanilang tunay na pagkatao. Si Cheska, isang unggoy na mapang-agaw at inggitera. Si Britney, isang ahas na traido at mapanlinlang. At si Tita Marites, isang baboy ramo na walang kabusugan sa kasakiman at pang-aabuso. Sa kabilang banda, si Maya ay nanatiling tahimik, ang tunay na reyna na hindi na kailanmang muling magpapaalipin. Ang malawak na courtyard ng Hacienda Lacan na kanina lamang ay simbolo ng tahimik at marangal na karangyaan ay ngayon ay umaalingaw-naw sa mga nakakapangilabot na iyak at palahaw. Sa paanan ng malapad na hagdan ng kristal, nagpapagulong-gulong ang mag-iina, pilit na kinakalaban ng sumpa ng biringan na patuloy na bumabalot sa kanilang mga katawan. Si Tita Marites na ang mukha ay ganap nang naging isang mabalahibo at madungis na baboy ramo ay nakaluhod habang pilit na tinatakpan ng kanyang malaking nunguso. "Maya! Oink! Patawarin mo kami! Oink! Hindi na namin uulitin! Alisin mo to, please! Ayokong maging ulam! Oink!" Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay humahalo sa laway na tumutulo sa kanyang pangil. Sa kanyang tabi, si Cheska ay panay ang hila sa mahaba at makapal na buntot ng unggoy na tumubo sa kanyang likuran, tuluyang sumira sa kanyang libo-libong pisong designer na pantalon. "Maya, parang awa mo na. Paano na ako makakapag-post sa social media ng ganito ang itsura ko? Wala na akong mukhang ihaharap sa mga kaibigan ko." Humahagulgul siyang sigaw. Ang kanyang boses ay unti-unting humahalo sa matinis na tili ng isang hayop. Si Britney naman ay nakadapa, nanginginig habang pinagmamasdan ng mga luntiang kaliskis na patuloy na gumagapang sa kanyang mga braso patungo sa kanyang leeg. Paminsan-minsang inilalabas ang kanyang sangasangang dila upang sumisid ng hangin parang tunay na ahas. Sa tuktok ng hagdanan, nakatayo si Maya. Ang kanyang sinulid ng buwan na gown ay marahanang sumaysay sa hangin. Tinitigan niya ang kanyang mga kamag-anak. Wala siyang naramdamang awa, ngulit wala rin siyang naramdamang galit. Ang taning namamayamin sa kanyang dibdib ay isang malamig at payapang pagtanggap na umiikot ang mundo at ngayon nasa ilalim na ng kanyang mga paa. "Hindi ko gusto ito para sa inyo, tita." Mahinang wika ni Maya, ang kanyang boses ay malinaw na umaabot sa pandinig ng tatlo kabilang ang kanilang pag-iyak. "Binigyan ko kayo ng pagkakataon na umupo sa hapagkainan ko bilang pamilya. Ngulit ang kasakiman ninyo ang naglagay sa inyo sa ganyang kalagayan. Ang biringan ay hindi nagpaparusa ng mga inosente. Pinarurusahan lamang nito ang mga taong ang puso ay kasing itim ng putik." Lumapit si Attorney Inigo sa tabi ni Maya, bitbit ang isang lumang pergamino. Kakaiba ang papel na ito. Tila ito humihinga
Ang magilid ay marahang umaangat at bumababa at ang mga letrang nakasulat rito ay kumikinang na parang sariwang dugo. May paraan para maalis ang sumpa. Anunsyo ni Attorney Inigo, ang kanyang malalim na boses ay nagpatahimik sa mga hikbi ng mag-iina. Pero gaya ng lahat ng bagay sa biringan, may kaukulang kapalit. Hindi ninyo pwedeng nakawin ang pag-aari ng reyna nang walang sisingilin mula sa inyo. Kailangan nyo ng kontrata ng pagbabayad. Kahit ano, oink, kahit ano pipirmahan ko. Oink, ibalik nyo lang ako sa dati. Nanginginig na sagot ni Tita Marites, halos isubsob na ang kanyang muso sa jade na kalsada. Inilatag ni Inigo ang humihingang pergamino sa hangin at ito'y lumutang pababa hanggang sa tapat ng mukha ng tatlo. Ang mga kondisyon ay malinaw at hindi na maaaring baguhin, panimula ng abogado. Una, ibabalik ninyo ang titulo ng bahay sa Sison, Pangasinan sa pangalan ni Senyorita Maya Lacan. Ang pag-aaring iyon ay kailanman ay hindi ninyo. Ibinibigay ninyo ang buong karapatan at pagmamay-ari nito sa loob ng 24 oras. Tumanggo ng mabilis si Marites. Opo, ibibigay ko lahat ng papeles. Oink! Pangalawa, mula sa araw na matapos ang inyong kontrata, hinding-hindi na kayo lalapit, makikipag-usap o hihingi ng kahit anong pabor kay Senyorita Maya sa mundo ng mga tao. Ang unang pagtatangka ninyong manggulo, ang inyong mga buntot, kaliskis at muso ay babalik at sa pagkakataong iyon, permanente na. Napaatras sina Cheska at Britney sa takot, ngulit mabilis ding tumanggo bilang pagsang-ayon. Pangatlo, nagpatuloy si Inigo at dito lumitaw ang isang nakakapangilabot na ngisi sa kanyang maputlang mukha. Magtatrabaho kayo rito sa Hacienda Lacan sa loob ng 30 araw. 1 buwan ng walang tigil na paglilingkod upang pagbayaran ang pagnanakaw ninyo ngayong gabi at bilang kabayaran sa 10 taong pang-aalila ninyo sa inyong pamangkin. Napaangat ng tingin si Tika Marites. Ang mga mata niyang maliit ay naluklay sa gulat. Magtatrabaho? Kami? Oink! Maya, pamangkin, hindi na kaya ng likod ko ang mabibigat na trabaho. Pipirma kayo o mananatili kayong mga hayop habang buhay? Putol ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, ngunit ang kanyang ekspresyon ay nanatiling kalmado. Wala silang ibang pagpipilian. Sa pag-abot ni Inigo ng gintong panulat na may tulis na dulo, isa-isa nilang tinusok ang kanilang mga daliri. Gamit ang kanilang sariing dugo, pinirmahan nila ang ilalim ng pergamino. Paglapat ng huling patak ng dugo ni Britney, nagliwanag ang kontrata at biglang naging abo na tinangay ng hangin patungo sa mga puno ng balete. Sa isang kumpas ng kamay ni Inigo, isang asul na liwanag ang bumalot sa mag-iina. Nawala ang makapal ng muso ni Marites, nawala ang buntot ni Cheska at nalaglag ang mga kaliskis ni Britney tila tuyong dahon. Bumalik ang kanilang anyong tao. Nakahinga sila ng maluwag, ngunit ang kanilang kaluwagan ay naputol nang mapansin nilang nawala rin ang kanilang mamahaling damit. Pinalitan ito ng suot na pang-alipin. Ang mga mismong lumang basahan, butas-butas na t-shirt at kupas na shorts na ipinasuot ila kay Maya noong nasa Sison pa sila. Amoy murang sabon at pawis ang mga tela. Magsisimula ang inyong parusa ngayon din, anunsyo ni Kapitan Kulas na biglang sumulpot mula sa likuran. Ang tikbalang ay may hawak na latigo na gawa sa gintong sinulid na pumipitik sa hangin na tila kidlat. Sa loob ng 30 araw, naranasan ni Tita Marites ang totoong impyerno. Isang parusang pisikal at mental na nagpabagsak sa kanilang matataas na ere. Si Tita Marites ang ginawang tagalinis ng mga kulungan ng mga itim na kabayong obsidian ni Don Lacan. Ang mga kabayong ito ay hindi kumakain ng damo kundi ng mga nagbabagang uling, kaya ang kanilang dumi ay mainit at amoy asufre. Araw-araw, nakayuko ang matanda, pawis na pawis at umiiyak sa sakit ng baywang habang nagbubungkal ng dumi gamit ang isang lumang pala. Sa bawat pagsakit ng kanyang likod, naiisip niya kung gaano karaming araw niya inutusan si Maya na maglaba ng mga makakapal na kumot hanggang sa magkasugat-sugat ang mga kamay nito. Diyos ko, patawarin niyo po ako.
Bulong niya sa sarili, ngunit walang nakikinig kundi ang mga kabayong may nagbabagang mata. Sina Cheska at Britney naman ang inatasang maglinis ng buong paligid ng hasyenda. Ang dalawang magpinsan na sanay sa aircon at mamahaling mga spa ay ngayon ay nasa ilalim ng matinding init ng mahiwagang araw ng Biringan. Sila ang naging tagakuskus ng mga gintong gulong ng napakaraming sasakyang obsidian. Ngunit ang pinakamabigat na parusa ay tuwing madaling araw. Kailangan nilang imop at kuskusin ang buong kahabaan ng jade na kalsada patungo sa gate. Gamit lamang ang mga maliliit na sepilyo. Bawal mapagod, bawal uminom hanggat hindi makintab yan. Sigaw ni Kapitan Kulas tuwing makikita niyang humihinto si Cheska para umiyak. Pitik! Pumalo ang gintong latigo sa sahig na jade, 1 pulgada lang ang layo sa kamay ni Britney. Kapag may nakita akong isang butil ng alikabok dyan, hindi lang latigo ang aabutin ninyo. Ibabalik ko ang mga buntot at kaliskis ninyo. Opo, Kapitan, kikinisin na po. Umiiyak na sagot ni Britney. Ang mga kuko niya ay bali-bali na at ang mga kamay ay puno ng paltos. Sa isip nila, wala silang ibang sinisisi kundi ang kanilang sariling kasakiman. Habang nagtatrabaho sila ng halos gumapang na sa lupa, si Maya ay tahimik na nakaupo sa balkonya ng kanyang ivory na palasyo. Nakasuot na malambot na bestida at naka-sunglasses, dahan-dahang humihigop ng malamig na tubig ng ligaya mula sa isang kristal na baso. Pinapanood niya mula sa itaas ang bawat patak ng pawis at luha ng kanyang mga toxic na kamag-anak. Wala siyang naramdamang pag-uusig ng budhi. Sa loob ng maraming taon, inisip niya kung masama ba siyang tao dahil gusto niyang makitang nagdurusa ang kanyang pamilya. Ngunit ngayon, habang nakatingin sa kanila, naintindihan niya. Ito ang tunay na katarungan. Hindi niya kailangan maging masama. Hindi niya kailangan maging halimo tulad nila. Hinayaan niya lang nakainin sila ng sarili nilang karma, binaba sa mga batas ng mundong hindi marunong nagsinungaling. At para kay Maya, ang tanawin ng kanilang pagsisisi ay mas nakakasilaw pa kaysa sa lahat ng ginto sa Biringan. Matapos ng eksaktong 30 araw ng walang patid na pagdurusa, natapos ang nakakahilakbot na parusa ni Tita Marites, Cheska at Britney. Wala na ang kanilang matataas na ere. Ang natira ay purong pangangahina, kahihiyan at matinding takot. Sakay sa isang lumang jeep, inihatid silang pabalik sa Sison, Pangasinan. Sa mismong tapat ng kanilang lumang bahay, nanginginig at umiiyak na inabot ni Tita Marites ang titulo ng lupa kay Attorney Inigo. Ito na po ang titulo. Garalgal at paos na boses ni Marites, ang mga mata ay nakayuko at hindi makatingin ng diretsyo sa malamig na mukha ng abogado. Sana'y tumatak sa inyong isipan ang batas ng Biringan. Ang karma ay hindi nalilimutan. Nang makuha ang titulo, nakaramdam ng malalim na kapayapaan si Maya. Ngunit handid sa umalis agad pabalik sa kabilang dimensyon, may namuupang panibagong layunin sa kanyang puso. Inigo, wika niya habang nakatingin sa malayo, ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng kalmadong determinasyon. Bago ako bumalik ng tuluyan sa Biringan upang pamunuan ang aking kaharian, gusto kong manatili rito saglit. Marami pang katulad ko na patuloy na inaapi sa mundong ito. Gusto kong patunayan na ang tunay na kapangyarihan ay hindi ginagamit sa pang-alipin, kundi para magbigay ng katarungan sa mga taong walang boses. Ngumiti ng bahagya ang abogado at yumukod. Kahit anong naisin ninyo, mahal na Reyna. Kaya naman, hindi na bumalik si Maya sa Sison. Gamit ang kanyang umaapaw na yaman mula sa Biringan, bumili siya ng pinakamahal at pinakamataas na penthouse condo sa BGC, Bonifacio Global City. Ang kanyang itim na sasakyang obsidian na kumikinang ng may sariling liwanag kahit sa gabi ay nakaparada sa mismong helipad ng guslali, isang tahimik na senyales ng kanyang kapangyarihan. Ang kanyang kondo
ay isang tunay na obra maestra ng mahika at modernong arkitektura. Hindi niya kailangan ng aircon. Ang mga bintana at pader ay nilagyan ng mga nakatagong mutya na naglalabas ng patuloy, malamig at mabangong simoy ng hangin. Mayroon siyang infinity pool na overlooking ang buong skyline ng Maynila. Si Attorney Inigo ay nanatili sa kanyang tabi bilang kanyang manager, protektor at pantay na kasama sa trabaho. Upang masiguro ang kalagtasan ni Maya sa magulong mundo ng mga mortal, sumama rin bilang opisyal at bayad na head of security si Kapitan Kulas. Ang tikbalang ay gumamit ng glamour magic upang magmukhang isang matikas, matangkad at maskuladong human bodyguard na laging naka-sunglasses at itim na suit. Kahit papalihim itong nagrereklamo na masikip ang sapatos ng mga tao sa kanyang mga paa. Ngumit ang pinaka-trending sa lahat ng ginawa ni Maya ay ang kanyang bagong imperyo sa social media. Siya ang kinatatakutan at sinasambahang The Karma Live Seller. Gabi-gabi, nagla-livestream si Maya sa TikTok mula sa kanyang penthouse na may background na nakakasilaw na city lights ng BGC. Hello mga kabiringan! Welcome back sa ating livestream! Masiglang wika ni Maya sa camera. Nakangiti siya habang tinitignan ng viewer count na mabilis na umabot sa 2 milyon. Today, we have special items for justice. Dinampot niya ang isang magandang inukit na upuang kahoy. Para sa mga korap na opisyal at politiko, we have the upuang makiting dila. Once na upuan ito ng isang taong nagnakaw sa kaban ng bayan, hindi siya titigil sa pagsasalita hanggat hindi niya inaaamin kung nasaan ang pera at kung sino ang mga kasabwat. Selling this for only 50,000 pesos. Mura na yan para sa katarungan ng bayan. Mine now! Nagkagulo ang comment section. Libo-libong mine ang nag-flood sa screen mula sa mga mamamayang pagod na sa korupsyon. Sunod niyang itinaas ang isang maliit at kumikinang na salamin. At para naman sa mga abusadong tao, mga tita na toxic o mga amo na manasakit ng walang sadalian, we have the salamin ng budhi. Kapag tumingin sila rito, makikita nila ang sarili nilang anyo bilang halimaw at hindi sila makakatulong sa gabi hanggat hindi sila nagbabayad sa mga inapi nila. Selling this for only 30,000 pesos. Mine, mine, mine. Naging trendsetter si Maya. Ang mga sumpang gamit niya ay pinagkakaguluhan ng mga biktima ng pang-aapi. Dahil dito, ang mga korap na politiko at abusadong amo sa BGC ay nanginginig na takot tuwing makita ang notification na Maya Lacan is live. Natatakot silang sila na ang susunod na mabiktima. Sa huling bahagi ng kanyang video, naglakad si Maya patungo sa balkonya ng penthouse. Dinaman niya ang malamig na hangin habang nakatanaw sa ibaba. Sa gilid ng kalsada ng BGC, nakita niya ang 3 pamilyar na hitsura. Sina Tita Marites, Cheska at Britney na nakasuot ng neon green na vest ay nagtatrabaho bilang mga tagawalis ng kalsada. Nakayuko sila, pilit na itinatago ang kanilang mga mukha, hindi makatingin sa itaas dahil sa matinding hiya at takot. Ang inggit na minsang sumira sa kanila ay napalitan ng mapait na pagsisisi. Tiningnan ni Maya ang kamera nang may isang matalim, mapayapa at matagumpay na ngiti. Ang kanyang puso ay magaan. Ang labandera ng season ay nakatagpo na ng kanyang tunay na halaga. Remember, wika niya sa malambing ngunit nakakakilabot na boses. Hindi lahat ng yaman ay nabibili ng pera. Pero ang karma? Minsan ako ang nagde-deliver nito sa pinto nyo. Nag-fade out ang screen habang tumutugtog ang Look at Me Now sa background. Ang ulilang inahapi noon ay ang pinakamakapangyarihang boses ng katarungan ngayon.